Hello mga ka-recap! Suriin natin ang isang drama sci-fi thriller film na umani ng magandang mga reviews at na-nominate bilang Best Science Fiction Film noong 39th Saturn Awards. Tampok sa pelikulang ito sina Dane DeHaan na gumanap bilang Green Goblin sa The Amazing Spider-Man 2, Alex Russell na kasama sa box office hit na Unbroken at Michael B. Jordan na bida sa pelikulang Creed. Ang teenager mula sa Seattle na si Andrew Detmer ay nagsisimula ng mag-video ng kanyang buhay gamit ang bagong bili na camera. Ipinagmalaki niya ito sa kanyang ina na noon ay nakaratay sa sakit na cancer. Ang ama naman niya ay lasinggero at madalas siyang pinagbubuhatan ng kamay. Ang tanging kaibigan ni Andrew ay ang pinsang si Matt Garretti. Madalas itong binubuli sa school lalo na nang hindi magustuhan ang ginagawa niyang pagsushoot ng video. Inimbitahan ni Matt si Andrew sa isang party. Sa party ay nakita siya ni Casey na on and off girlfriend ni Matt. Tulad niya ay may hawak din ito na camera para naman sa vlogging. Nagalit ang isang lalaki sa pag-video ni Andrew sa kasintahan nito kaya't iniwan niya ang party. Lumapit si Steve, ang sikat na quarterback ng paaralan. Kaibigan din ito ni Matt. Napilitan na sumama si Andrew kay Steve nang makiusap ito na i-record ang natagpuan nila ni Matt na kakaibang bagay sa kalapit na gubat. Isang butas sa lupa na naglalabas ng malakas at kakaibang ingay ang natagpuan nila. Walang nagawa si Andrew kundi sumama ng pasukin ito ni Steve at Matt. Natagpuan nila ang kulay asul at malakristal na bagay. Nagiba ito ng kulay na animoy nag-react ng hawakan ni Steve nang bilang dumugo ang ilong nito at sundan ng di maipaliwanag na kaganapan. 3 linggo ang lumipas, inirecord nila ang mga sarili habang masayang ginagamit at nilalaro ang kanilang mga kakayahang telekinetic. Kapansin-pansin din ang mabilis na pag-develop ni Andrew sa pagkontrol ng bagong abilidad. Hindi nila alam kung paano iyon nangyari, kaya't binalikan nila ang lugar. Ngunit natakpan na yon at sinisil ng mga otoridad sa lugar. Dala ng mga problema sa pamilya, tanging si Andrew lamang ang nag-iisip na gamitin ang kakayahan sa iba pang bagay, habang di naman ganon kaseryoso sina Matt at Steve tungkol dito. Nagkaroon ng teorya si Matt tungkol sa kanilang lumalakas na abilidad na ito ay tulad ng isang kalamnan na lumalakas habang ginagamit. Lumalim ang pagkakaibigan ng tatlo at nagsimula nilang gamitin ang kapangyarihan sa kalokohan. Tuwang-tuwa ang mga ito na para talagang mga bata na naglalaro lamang. Ngunit naroon din ang mga usapang tungkol sa mga mas matured na bagay. Sa kabila ng kulitan ay kapansin-pansin ang paglakas ng kanilang kakayahan. Ngunit sa tuwing mapapasobra ay dumudugo ang mga ilong nito. Tuloy ang kakulitan nila nang biglang walang tigil sa pagbusina ang sasakyan sa kanilang likuran. Itinulak ni Andrew ang motorista palabas ng daan at nalaglag ito sa ilog. Galit na sinisi ni Matt si Andrew habang sinsaklolohan ni Steve ang motorista. Hindi masaya sina Matt at Steve sa walang pakundangang paggamit ni Andrew sa kapangyarihan. Iginiit ni Matt na limitahan nila ang paggamit ng kanilang abilidad, lalo na laban sa mga ibang tao. Hindi pabor si Andrew, pero ipinilit ni Matt at Steve na magkaroon sila ng patakaran. Natuklasan ng tatlo na maaari nilang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan upang lumipad at sobra nilang in-enjoy ang karanasang iyon. Lumipad sila sa alapaap na nakakatuwa panoorin dahil aminin mo karikap, pinangarap mo din lumipad noong ikay bata pa. Muntik na masagasaan ng eroplano si Steve ngunit mabilis na kumilos si Andrew at binalikan pa ang camera. Di sila makapaniwala sa naranasang excitement at itinuring na the best ang araw na iyon sa kanilang buhay. Sa school, ibinahagi ni Andrew ang pangarap nitong makapunta ng Tibet kasama ang dalawang kaibigan. Matapos ay nagpaalam na si Matt at pinuntahan si Casey. Nagpunta naman sa syudad sina Andrew at Steve. Nabanggit ni Steve na si Andrew ay may kakaibang husay sa paggamit ng kanilang abilidad kumpara sa kanila ni Matt. Kung may bagay man na magkatulad sa buhay ni Andrew at Steve, yun ay ang pagkakaroon ng problema sa pamilya. Inengganyo ni Steve si Andrew na sumali sa talent show sa eskwelahan upang makilala ng ibang tao at si Matt ang nag-shoot nun. Insulto ang inabot ni Andrew nang ipakilala siya ni Steve. Ngunit ang mga insulto ay napalitan ng pagkamangha nang ipamalas nito ang kahangahangang pagtatanghal ng mga magic tricks, pag-juggle,
at paglakad sa tightrope. Nang gabing iyon, nagdiwang sina Andrew, Matt at Steve. Ito ang unang beses na naramdaman ni Andrew ang kakaibang saya na dulot ng kasikatan. Nilapitan din siya ng dating kaklase na si Monica at niyayang maglaro ng beer pong na lalong nagpabilib sa mga naroon. Habang nagkakamabutihan sina Matt at Casey, ay inakyat ni Steve sina Andrew at Monica sa kwarto nang biglang galit na lumabas si Monica na nasukahan ni Andrew. Nang marinig na tumatawa si Steve ay pumutok sa galit si Andrew. Dito na nagkaroon ng shift ang pelikula mga ka-recap mula sa mga kakulitan patungo sa dark side ng istorya. Nang makita ang mamahaling kamera, ay pinagalitan ito ng lasinggerong ama. Sinabihan ni Andrew ang ama ng di magandang salita kaya't sinaktan siya nito. Ngunit lumaban si Andrew gamit ang kapangyarihan. Ang kanyang pag-iinit ay nagdulot ng nosebleeds at sakit ng ulo kay Steve at Matt. Natagpuan ni Steve si Andrew dahil narinig nito ang boses niya mula sa kawalan. Sinubukan ni Steve na pagaanin ang loob niya, ngunit unti-unting lumalaki ang galit ni Andrew hanggang sa biglang tinamaan si Steve ng kidlat at binawian ng buhay. Sa libing ni Steve, hinarap ni Matt si Andrew tungkol sa kahina-hinalang pagkamatay ni Steve. Itinanggi ni Andrew na may kinalaman siya sa nangyari, ngunit pribado itong humingi ng tawad sa libingan ni Steve nang mawalan siya ng kontrol ng gabing iyon. Muli, nararamdaman ni Andrew ang pag-iisa. Hindi na rin siya popular sa paaralan dahil sa nangyari sa kanila ni Monica. Gumanti ito sa bully at parang baliw na binivideo ang sarili at ang mga ngipin na binunot mula sa bully. Itinuring ni Andrew ang sarili bilang isang predator. Ikinumpara niya ang sarili sa isang leon na hindi nakadarama ng guilt kapag pumapatay ito. Muli siyang kinumpronta ni Matt sa ginawa niya sa bully ng school, ngunit alam ni Andrew na mas malakas siya kaysa kay Matt. Dahil sa lumalalang kalagayan ng ina at walang pambili ng gamot, naisip ni Andrew na gumawa ng di kaaya-ayang mga bagay. Hinoldap nito ang mga nagsisiga-sigaan sa kanilang lugar. Nang kulangin ay sinamsam nito ang pera ng isang gasolinahan. At nang tangkain siyang pigilan ng bantay, hindi sinasadyang sumabog ang tangke ng gas. Nagdulot iyon ng pinsala kay Andrew kaya dinala siya sa ospital. Nakita sa CCTV camera ang buong pangyayari. Namatay ang kanyang ina habang hinahanap siya ng kanyang ama ng gabi ng insidente. Galit nitong sinisi ang walang malay na si Andrew sa mga nangyari nang biglang magising si Andrew at nagbitaw ng napakalakas na enerhiya na nagdulot ng malakas na pagsabog sa gusali. Dumugo ang ilong ni Matt nang marinig ang pagsabog. Nagkaroon sila ng koneksyon nang pasukin nilang tatlo ang butas sa lupa noon. Naramdaman ni Matt na may hindi tamang nangyayari sa pinsang si Andrew. Bagamat naguguluhan si Casey ay sumama ito kay Matt patungo sa ospital. Lumipad palabas si Andrew habang bitbit ang ama. Binitiwan ito ni Andrew na mabilis namang nailigtas ni Matt. Lubos iyong ikinagulat ni Casey at ng mga taong nagmamarites. Patuloy na namin sala si Andrew at di nakaligtas dito sila Matt at Casey. Mas malakas si Andrew kung kaya di magawang kontrahin iyon ni Matt. Nahulog ang sasakyan kasama si Casey, ngunit nahabol agad ni Matt ang dalaga. Hinarap ni Matt si Andrew sa Space Needle. Sinubukang nitong kausapin at kalmahin si Andrew, ngunit kinain na ito ng puot na nararamdaman. Sarado na ang isip nito anuman ang sabihin ni Matt habang patuloy pa din ang kanyang kamera sa pag-shoot. Ibinalibag ni Andrew ang isang bus kay Matt at nagsimula ang kanilang pagtutuos. Ang laban nila ay nagdulot ng malaking pinsala sa lungsod. Pilit na isinasalba ni Matt si Andrew, pero pilit ding inilalabas ni Andrew ang galit sa mundo. Pasigaw na pinipigilan ni Matt si Andrew na wag saktan ang mga tao, ngunit baliw na ito sa mga sama ng loob na nararamdaman. Pinasabog nito ang mga gusaling nakapaligid kung saan maraming tao ang maaaring mamatay. Kung kaya napilitan si Matt na tapusin ang kahibangan na iyon ni Andrew. Nang mapalibutan ng mga pulis ay mabilis na lumipad palayo si Matt. Naglakbay si Matt patungong Tibet na pangarap puntahan ni Andrew. Dala niya ang isang kamera at humingi ng tawad kay Andrew. Nangako si Matt na gagamitin ang kanyang kapangyarihan sa kabutihan at aalamin kung ano ang tunay na nangyari sa kanila sa ilalim ng lupa. Saka ito lumipad at iniwan ang kamera na nakatutok sa tanawin ng Tibet bilang alay kay Andrew. Yes, mga ka-recap!
Ito ay isang found footage movie na isang estilo sa paggawa ng pelikula na nagdagdag ng excitement dito. Kumbaga ay pinagsama-sama ang mga footage galing sa camera ni Andrew, camera ni Casey, mga CCTV cameras at footage na nakuha ng camera ng ibang mga tao. Sa aking sariling opinyon, mahusay ang pagkakagawa ng pelikulang ito pagdating sa visual at special effects kahit na ito ay ginawa mahigit isang dekada na ang nakaraan. Magaling din ang pag-arte ng mga pangunahing tauhan na sina Steve, Matt, at lalo na si Andrew na nanalo ng Golden Schmoes Awards for Breakthrough Performance of the Year. Sa simula, tila ang pelikulang ito ay puro kalokohan lamang. Hanggang sa maging sentro nito ang masalimuot na buhay na pinagdadaanan ni Andrew na nagtulak sa kanya patungo sa kadiliman. Sa mga huling dialogue ni Matt ay mahuhulaan na magkakaroon ito ng ikalawang yugto na siyang nabalita noong 2021. Kung mangyari man ito o hindi ay hintayin na lang natin mga ka-recap. Nagpakita rin ito ng mga natural na mga pangyayari patungkol sa buhay ng maraming kabataan. Nag-iwan din ito ng maraming aral sa mga manonood patungkol sa mga maaaring idulot ng pambubuli at mga personal na problema sa pamilya. Ngunit para sa akin, higit na binigyang diin dito na dalawang bagay ang pwedeng maging resulta ng pagkakaroon ng kapangyarihan, ang paggawa ng mabuti o ang paggawa ng masama. At tulad ng mga nakaraan kong sinabi, mangibabaw nawa sa atin ang pagpili sa mabuti at pagpanig sa kung alin ang tama. At tandaan, hindi lahat ng may superpowers ay superheroes. See you in the next video mga ka-recap.